Mga barkong pandigma ng Amerika at Pilipinas sanib puwersang magsasanay hanggang sa dulo ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang parteng karagatang ito ay pinamumugaran ng mga barkong pandigma ng China. Abangan kapatid ang kompletong mga detalye, pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Sa darating na April 22 hanggang May 8 ngayong taon, kasado na ang Balikatan 2024 exercise na kung saan tulad ng nakagawian muling magsasanib puwersa ang mga barkong pandigma ng Amerika at Pilipinas. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang pagsasanay ay inaasahang aabot hanggang sa dulo ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Iyan ay kahit inaangkin din ng mga Chino ang bahaging ito at pinamumugaran pa ng mga Chinese Coast Guard, mga Chinese warship at mga Chinese fishing militia. Sa pagsasanay na ito kapatid ng Pilipinas at Amerika, dito na malalaman kung talagang papalag at susubukang pigilin o harangin ng mga barko ng China ang barko ng Pilipinas at Amerika. Ayon kay Balikatan 2024 Executive Agent Colonel Michael Lohico, lalabas ang mga barkong pandigma ng US at Pilipinas sa 12 nautical miles ng ating territorial waters. Ito ay upang maprotektahan natin ang ating pambansang interes sa ating territorial waters, gayon din sa ating exclusive economic zone. Lalabas tayo sa 12 nautical miles of our territorial waters. Our defense concepts have to go beyond 12 nautical miles in order for us to protect our national interests within our territorial waters and also within the exclusive economic zone. Alam natin mga kapatid kung gaano kainit ngayon ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China pagdating sa usaping territorial waters. Kaya naman sa darating na Balikatan 2024 ay marami ang nababahala at nagtatanong na hindi ba pagmumulan ng karagdagang tensyon ang naturang gagawing pagsasanay ng Pilipinas at Amerika sa dagat na inaangkin din ng China. Sagot naman dito ni Colonel Michael Lohico, hindi yan problema ng Pilipinas kundi problema na umano iyan ng China. Well, that's their problem, that's not our problem. Ayon naman sa isang security analyst na si Prof. Renato de Castro, kaya lang naman nagkakaroon ng tensyon, ito ay dahil sa presensya ng mga puwersang Chino sa ating exclusive economic zone. The root cause of this tension is actually the presence of the Chinese forces, naval, coast guard, and maritime militia in our exclusive economic zone. If they will only stay in their own exclusive economic zone, there won't be any tension. The exercise will be conducted in our EEZ. It will not cause tension. Sa darating na Balikatan 2024 mga kapatid, 14 na bansa ang dadalo bilang mga spectators. Kabilang ang Japan, South Korea, India, Canada, United Kingdom, France, Thailand, Singapore, Vietnam, Indonesia, Brunei, Malaysia, Germany at New Zealand. Sa sanib puwersang pagsasanay militar na ito, sa kauna-unahang pagkakataon nakatakdang magsagawa ng mga aktibidad ang puwersang militar ng Pilipinas at US sa labas ng teritoryong karagatan ng Pilipinas lagpas sa 12 nautical miles o 22.22 kilometers mula sa kanlurang baybayin ng Palawan. Ang area na lampas sa 12 nautical miles ay tinuturing na international waters. Noong nakaraang Balikatan, nagkaroon ng komento ang China base kay Chinese Ministry of Foreign Affairs spokesman na si Wang Wenbin. Ang magkasanib na pagsasanay sa pagitan ng Pilipinas at US ay hindi dapat makabulabog sa mga dispute sa South China Sea. Ang palitan at kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ay hindi dapat mag-target ng anumang third party at dapat na nakakatulong sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon, at hindi rin umano dapat makialam ang Amerika sa mga hindi pagkakaunawaan sa South China Sea. Ang Balikatan 2024 mga kapatid ay lalahukan ng nasa 16,000 na mga tropa, kabilang ang humigit kumulang 11,000 na mga sundalo ng US at 5,000 naman mula sa Pilipinas. Kabilang sa mga kalahok ay ang mga unit ng Philippine Navy, US Navy, French Navy at Philippine Coast Guard. Ikaw kapatid, anong masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!